One of the most amazing upgrades na mga power station today ay tinatanggal na nila ang mga nakakairitang mga charging brick. Kasi nga, nagiging internal charger na siya. So, ang kasama na lang sa loob ng box pag bibili ka ng ganito ay yung kanyang AC cable at yung kanyang mga documentation. So, ang upgrade na yan ay applied na sa mga Bluetti, EcoFlow, ewan sa Anker at yung mga ibang mga brand pa. Pero sa tingin ko sa mga branded, mga may presyo, mga mamahalin na mga Bluetti, So, ang upgrade na yan ay applied na sa mga Bluetti, Anker, EcoFlow, ewan sa ibang mga brand na mga mamahalin. So, applied na sa kanila. So, unti-unti nilang, kaya sinabi kong upgrade kasi unti-unti nilang tinanggal yung nakakairitang charging brick. Kasi nga pag binubuhat mo siya, always mong dinadala itong charging brick. Pero sa ngayon, itong cord na lang, yung iba nga meron pang box dito sa likod na pwede mo isiksik yung kanyang cable. So ngayon, ay mas madali siyang dalhin. So sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano gumagana yung kanyang smart battery charger at kung saan nila siksik yung napakalakas na charger niya kasi umaabot ng 1,800, 1,400 yung kanyang AC charger. Sa second time, third time na bubuksan mo na siya, hindi ka na matatakot kasi alam mo na kung paano buksan. Haba. Meron pang dalaw dito na dalawang screw. Pag natanggal mo yon, madali mo na siya matanggal yung ibaba. Tadad! Ayan. So, isang nagustuhan ko dito kay Bluetti ay pag tinanggal natin yung kanyang front panel, totally magsha-shutdown yung kanyang BMS. Meaning, wala nang pupuntang kuryente dito from battery. Wala pa guys, naka-off pa rin. Ayun. So, 33 nasa 89%. So, buhay na yung main board. So, ngayon, subukan natin patayin ulit. Yan. 33. Yung bumagsak na. So, ibig sabihin, wala nang output yung battery papunta sa kanyang main board. Galing. I-analyze natin yung kanyang circuit board. So dito yung kanyang DC-DC converter from 32 volt to 315 volt DC. Sa kanya i-convert into AC. So dito ay 245. So tigli-lima na MOSFET sa kanyang DC-DC. 2467. Okay. 245. May dalawang excess para sa kanyang MPPT from solar. So, isang concern ko na dito kay Bluetti AC180 ay bakit napakababa yung capacity ng kanyang MPPT charge controller. Kasi nga, napakalaking battery. Ganito kasi guys, yung kanyang charging input from solar ay dito lang. So, kung tataasan natin yung kanyang wattage, tataasan natin yung ampere. So, dito nakasalalay lahat sa plug na to. So, dyan. So, kung tataasan pa yan, malamang malulusaw yan. Malamang siguro kung ililipat yung location, lalagay sa likod, steady, malamang pwede siyang tumaas. So, pwede niyang masustain kahit na 1,000 watts. Siguro, kung sakasakali mag-upgrade, na dire-diretso habang naka-charge sa solar. So, dito kasi ang liit. 10 ampere lang, 12 to 60 volt DC, 10 ampere. Sa mababa, so dadaan pa dito. Kaya sa tingin ko sa design ni Bluetti AC180 dito ay for UPS function lang talaga. For portability, pero kung sa charging sa solar, medyo sa secondary na lang yun. Mababa.
lalo kung malakas yung load mo, hindi kayang i-sustain nung kanyang solar panel. Kaya sabihin natin mabuo mo yung 500 watts, iinit yan eh. 200 watts nga umiinit yan eh. 200 to 300 umiinit. So talaga nakadesign lang siya for UPS talaga. Doon mo magagamit yung kanyang full potential function. So ang labanan ngayon ay palakasan ng battery, patindihan sa mga power station, lalo na mga leading brand. Pagandahan ng design, pa-complicated ng design, palakasan, pagandahan. So ganon. So habang nag-a-advance yung design ng mga power station, yung board, pahirap na pahirap ayusin. So lahat yan ay coated ng epoxy. Clear. Yun o. So kahit na matilansikan niya ng tubig, ay hindi basta-basta. Alam niyo na. So kahit dito yung kanyang IC, pero lahat ng board ay hindi coated. Dito ganun din. So kumbaga yung IC meron siyang coating. So isa ito sa dahilan kung bakit patindi ng patindi ang labanan sa mga leading brand natin. Yung tinatawag kong smart inverter operation. O wag nyo na i-google kasi sa akin lang nanggaling yon. So ganito guys gumagana yung kanyang smart inverter. So inverter muna tayo from low voltage DC to higher voltage AC. So from battery dito, i-convert niya into DC. Yan. So magiging AC muna to DC to DC to AC. Okay, from battery sa kanyang mga MOSFET, pupunta sa transformer, tataas siya ngayon, i-convert niya into DC ulit, dadaan sa kanyang mga MOSFET dito. Mamaya pag-usapan natin bakit MOSFET, hindi diode. Okay? Tapos, mapupunta sa kanyang capacitor, i-convert to AC ng kanyang mga IGBT. Tapos i-filter nito. Ayan, magiging AC siya ngayon. Tapos, ayan, pupunta sa output dito. Ang hindi lang ako sigurado dito yung kanyang solar panel kung kaya niyang i-convert into 315 para direct na dito. So parang hindi naman yata. I-convert niya pa rin into 32 volt para sa kanyang battery. So from battery to inversion ulit, papunta sa kanyang output. Tapos kapag mag-charge naman, gamit ang grid. Kasi ito guys ay meron siyang pass-through charging. I-engage niya lang ito papunta sa kanyang output. Then mag-charge sa kanyang battery. So nasan yung charger ng battery ngayon? So walang separate guys. So wala tayong makikita ang ganitong charger sa loob niya. Kundi eto na mismo. Kaya nga sinabi kong smart inverter. Kasi napaka-smart. Ayan. So ito na rin yung kanyang charger sa battery. Kaya napakataas, umaabot yata to ng 1,800 or 1,400 watts yung kanyang AC charger. So sa tingin ko guys, ganito gumagana yung kanyang AC charger. Parang hybrid na rin siya guys. Kaya nga yung hybrid parang hinahanap ko rin dito kasi almost ganun yung kanyang operation. Kasi yung orientation, parehas na parehas sila. Dito lang nagkatalo. So malamang yung kanyang solar input kung malaki at stable, malamang mataas din sana yung kanyang capacity. So dahil sa maliliit yung kanyang pin, ganyan lang. So from AC, ililink niya dito sa mga relay na to, direct sa kanyang output AC. Tapos, etong mga IGBT na to, imbes na naka-inverter sila, nakapatay, naka-off. Yan. So yung parasitic diode sa loob ay magko-convert lang from AC to DC. DC. Yan. Dadaan sa kanyang choke, magiging choke siya ngayon dito, hindi filter. Tapos dito sa filter capacitor may iipon. Tapos dito yung diode na sinasabi ko kanina, ito MOSFET na to. So ito, dahil nga sa inversion ay diode yung kanyang operation, ngayon naman ay high speed na transistor ngayon. Siya yung magko-convert. Ito yung magiging transformer niya ulit. Ito naman yung magiging diode.
Yan, yung parasitic dahil sa loob. Yun yung magcha-charge. Siya yung inverter. Siya na rin yung SMPS pag magcha-charge yung battery. So, napaka-complicated. Kaya pala ang mahal ng buwisit na to. Buwisit na Blue Yeti. Okay, so maraming salamat sa panonood nyo, sa pagdadaldal ni Juan Dilasag. Thank you very much. See you next time. So, kasama na lang sa loob ng box ay yung kanyang charging cable. Yun.